Actually, open daw siya mga chika. Sinabi niya dyan na okay daw siya magbigay ng second chance, ng chances sa isang tao. Pero nasa sa tao na yon na bibigyan niya ng chance kung ibabalyo niya ba yung tiwala na ibibigay ulit sa kanya. 'Di ba? Siguro ulit yung mga Daniel Padilla fans diyan ibabash na naman ako. Pero mga chika, 'di ba? Si Daniel Padilla lang naman yung ilang ulit na niloko si Catherine. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inanyan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Just as what we are expecting, talagang pinagkaguluhan sina Catherine Bernardo, Alden Richards at iba pa nilang mga kasamahan sa kanilang recently launched movie na Hello Love Again. Yan nga mga chika ay nangyari nung sabay-sabay silang rumampa sa red carpet ng Asian World Film Festival ngayong araw lamang sa LA. Mga chika, the moment I saw Catherine na naglalakad nga dyan kasama si Alden, ang una ko kaagad napansin sa kanya ay yung kanyang damit. Diba? Kumbaga napakasimple, yet it looks very elegant para kay Catherine. Actually may mga nabasa nga rin ako sa comment section, para daw isang Disney princess dyan si Catherine mga chika. Para siyang si Cinderella na nakasuot ng isang napakasimpleng gown, and yet siya yung pinakamaganda on that night. And I'm definite mga chika, walang makikipag-argue sa akin dyan kasi lahat tayong mga Pilipino ay bumibilib kay Catherine, considering na silang dalawa ni Alden yung representative ng Pilipinas para dyan sa ginanap na awarding night na yan. Kumbaga mga chika, isipin nyo sa dinami-dami ng mga pelikula, napili ng AWFF etong record-breaking movie ng Kat din na Hello Love Again. Di ba mga chika? Talagang rumarampa itong pelikulang ito, hindi lang in national level but international. And in addition to that mga chika, habang pinapanood ko nga etong mga pictures and videos na ito ni Catherine tsaka ni Alden nung sila ay nasa red carpet, pansin-pansin yung mukha ni Catherine na wala siyang ka-stress. Parang alam yun, sobrang meron siyang freedom and peace of mind mga chika na hindi natin nakikita sa kanya before. Diba? Kumaga, nung mga previous na red carpet na walk niya kasama yung kanyang ex, mga chika, parang lagi siyang kinakabahan Siguro may mga Katniel fans dyan, or to be particular yung mga Daniel Padilla fans dyan na magagalit na naman sa akin. But that's the reality mga chika. There's a factual basis onto it. Di ba nga si Catherine Bernardo na mismo yung nagsabi sa kanyang mga previous interviews na nung siya ay naging single, nagkaroon siya ng kalayaan. Di ba? There's the freedom. Kumbaga parang matagal siyang nakulong parang isang dekada siya mahigit na nakakulong. Kumbaga indirectly niya lang mga kachika na sinabi yan. Siguro hindi niya sinabi na si Daniel Padilla yung nagkulong sa kanya, pero yun yung gusto niyang palabasin mga chika. And actually speaking of Daniel Padilla na rin mga chika, alam nyo ba na sa isang portion nung Q&A nung cast ng Hello Love Again, na marami akong nabasa sa mga comment section na merong linya doon na sinabi si Catherine na tila pinatatamaan niya raw yung kanyang ex. Okay? Ayon ay yung part na binanggit niya yung pagbibigay ng second chance, pagbibigay ng chance, and pagbibigay ng tiwala sa tao. So mga chika, bago natin talakayin yan, panoorin nyo muna itong part na yan sa interview. Just like what he said, faith lang Kasi during at our lowest, or during the darkest times sa buhay natin, sometimes hindi mo na alam kung sino yung lalapitan, and you just have to pray and you'll see. Ang galing talaga kung paano lang siguro niya tayo i-guide as long as we have our faith. And I think it's just important that we surround ourselves with the right people. Sometimes it can be our fellow Filipinos, or sometimes pwede din ibang lahi. But it's just important for me that you learn how to see the goodness in everybody. Kasi hindi naman lahat ng tao masama. And important siguro na bibigyan mo sila ng chance. And pag binigay mo yung trust na yun, nasa kanila na yun kung sisirain nila yun, or ikikeep mo sila sa buhay mo. You just have to give them that chance. And ganun lang siguro yung ma-advise ko na yun. Ang dami pang mangyayari sa atin paglabas natin ng cinema, pabalik tayo sa own buhay natin. Ang dami pa natin haharapin, back to reality. But just like Joy and Ethan, I hope that after watching this, lahat tayo uuwi to our tahanans, to our homes. And it's important. I don't know if it's a person. I don't know if it's
US, LA, if it's in Canada. It can be a place, a person, or a dream. It depends on you. So there you go mga chika, that's an official statement from our very own matured Catherine Bernardo. Hindi na siya yung Catherine na nakilala natin mga chika, na puro pasweety-sweety lang sa camera. Kasi this time nagsalita siya as a fully grown woman. Diba? Maga sabi niya dyan mga chika, nakakatuwa nakakabilib. Sabi niya dyan na gusto niyang makita yung kabutihan sa isang tao despite nung kung nagawan man siya nito ng hindi maganda or nagawan man siya nito ng masama. And then actually open daw siya mga chika, sinabi niya dyan na okay daw siya magbigay ng second chance, ng chances sa isang tao, pero nasa sa tao na yon na bibigyan niya ng chance kung ibabalyo niya ba yung tiwala na ibibigay ulit sa kanya. Diba? Siguro ulit yung mga Daniel Padilla fans dyan, ibabash na naman ako. Pero mga chika, diba? Si Daniel Padilla lang naman yung ilang ulit na niloko si Catherine. Diba? Alam natin yan, there's a factual basis dyan. Maraming balita dyan kahit i-YouTube nyo. Kumbaga, ang dating kasi dyan, nung sinabi ni Catherine yan, parang binigyan niya ng chance si Daniel Diba? Nandun yung chances, nandun yung second chance, third chance, fourth chance. Di natin alam kung gaano karaming chance yan. But, sinayang. Diba? Sinayang. Kumbaga yung tiwalang ibinigay kay Daniel ng paulit-ulit, ilang beses din sinayang to the point na hindi na kinaya ni Catherine kaya nag-move on na siya sa buhay niya. So mga chika, yan isa perspective ko lang. Kanya-kanya tayo ng point of view Ngayon para sa akin, yan yung dating nung sinabi ni Catherine sa statement niya na yan. Nakakabilib nga kasi napaka-mature, diba? Medyo na-hurt siya dyan kasi dyan sa statement yan, umiyak talaga siya mga chika. Naging emotional siya. Yung parang meron siyang naalala Hindi ko alam kung naalala niya ba yung mga part ng Hello Love Goodbye, yung prequel ng movie na to, kung saan medyo mainit sila ni Daniel that time mga chika. Di ba nga si Daniel parang hesitant na payagan si Catherine na makalove team si Alden. So di ko alam kung naalala niya yung mga time na yon mga chika. At ngayon nga tong time na to ay malaya na siya, si Alden yung kasama niya na talagang ibinibigay sa kanya lahat ng spotlight. Hindi siya kinukuhanan ng atensyon. During interviews, makikita nyo kung gaano ka-supportive si Alden kay Catherine. And I think that is something na hindi naranasan ni Catherine nung si Daniel yung kasama niya doon sa dati nilang mga interview. So hanggang dito na lang muna tayo mga chika. Sa ngayon ay abang-abang lang muna tayo for more Katden updates dyan sa ginawa nilang trip sa LA. Kapag ka nakasagap ako ay paniguradong i-update ko din kayo kaagad. Kapag may gusto kayong sabihin, please don't hesitate to put it here in the comment section. Chika Patrol signing out!